Nako, Kuya Kim, ang daming style na ngayon ng vape, di ba? Ang dami na. Akala mo minsan, inhaler yung mga nakasabit sa leeg. Sabi nga, Susan, okay yan kung umaayaw ka sa nakasanayang sigarilyo. Pero Now, oo, sabi. Pero ang ilan, tila ginagawa ito para sumunod sa uso. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo. Ang paninigarilyo nakasunod umano sa uso. Ang ilan mayroon pang iba't ibang disenyo. Pero anumang klase ng sigarilyo, delikado umano, lalo na't pati ang boses, posibleng malagay raw sa peligro. Boses ang puhunan ng 28 taong gulang at information officer na si Erica. Nung nandun ako sa event, bigla akong nilagnat, naninikip na yung lalamunan ko, nahihirapan na ako lumunok, nahihirapan na ako uminom kahit yun lang, and at the same time sobrang stuffed ng aking ilong, hindi na talaga siya usual. Kasabay ng pagkakasakit ang pagkawala umano ng boses ni Erica. Namalat ako to the point na sinusubukan kong sumigaw para lang makagkaroon ng boses. Wala talaga. Napapansin lang nila para ako nag-whisper. Alam mong malat na wala talagang boses. Sa x-ray ni Erica, lumabas na mayroon siyang pneumonitis at laryngitis. Dinisclose ko sa doctor ko na nagve-vape ako and sabi niya, ayun ang reason. Kaya ka nagkaroon ng pneumonitis. Kaya mag-stop ka. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Martin Ogbak, maaaring sabay na nagkaroon ng laryngitis o pamamaga ng voice box at pneumonitis o pamamaga ng baga si Erica dahil umano sa paggamit niya ng vape o e-cigarette. Mamaga siya, pwedeng dahil sa infection, or pwede sa mga ibang bagay tulad ng smoking, chemicals, pag yung mga nalalanghap natin, minsan pati pabango, at pollution, yun. Tumagal na mahigit 10 araw na walang boses si Erica. Ang simptomas sa laryngitis, marami yan. Una, pwede pa natin nalalamunan. Pangalawa, pag nagsasalita ka, yung boses mo at tinatawag na hoarse. O kaya parang iba yung boses mo, hindi ka makapagsalita na mabuti. Pwede pong hirap magsalita. Minsan din po, ubo ng ubo. Dapat alam mo na ang vape o e-cigarettes ay may built-in coil kung saan iniinit ang vape juice o flavored liquid para magkaroon ng usok tulad ng sa sigarilyo. Posibleng ang ilang chemical nito ang dahilan ng pagkakasakit umano ni Erica. Sa takot na tuluyang mawala ang kanyang boses, inihinto ni Erica ang 10 taong paninigarilyo at paggamit ng vape. I thought vape was less risky. The fact na nagkaroon ng ganitong effect sa akin ng vaping, kahit sabihin mong acute lang, sabihin mo nang wala siyang secondary smoke tulad ng sigarilyo. Pero yung first-hand effect sa'yo, sobrang lala pala. Kung may chemical po na pumapasok sa katawan natin, our body will try to eradicate it. Yun nga lang ang nangyayari, nagkakaroon ng pamamaga, inflammation, nagkakaroon ng reaction. So anything na unnatural, na hindi maganda sa ating katawan, yun po ay nagkakaroon ng problem. Iba't ibang pamamaraan man ng paninigarilyo ang nauuso. Posible magdulot umano ito ng masamang epekto sa katawan. It's never too late to stop. The earlier you stop smoking, the better and the faster that your lungs mapigilan natin pagkakaroon ng more damage. Kung ako na 10 years naging user, nagkaroon na ng effect sa akin, ganito pa lang ako kabata. What more dun sa mga long-time users? So think about your health. Think about the people na kasalamuha mo, the ones you love. Try to live healthier for them. Ano man na mag-iuso, siguraduhin ang katawan ay di maaabuso.